Naging nakakabahala na naman ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Spratly Islands, matapos namataan ng Philippine Coast Guard ang sinasabing bagong artificial island na ginagawa sa Escoda Shoal o tinatawag ding Sabina Shoal na isang malaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Nasa 75 nautical miles lang ang layo ng bahura na ito sa mismong dalampasigan ng Palawan. Kaya kapag nakapagpatayo ang China ng artificial island sa Sabina Shoal, ay lalo lang lalaki ang presensya ng Chinese vessel sa ating teritoryo. Kaya kaagad dineploy ng Philippine Coast Guard ang dalawa sa pinakamalaking barko nito sa kanilang armada na mga Teresa Magbanwa class patrol vessels at nasa 3 mga Parola class vessels upang magbantay doon at harangin ang lahat ng Chinese vessels na magsasagawa ng reklamasyon sa bahura. Isang buwan na umanong nakabantay ang mga Teresa Magbanwa vessels sa Spratly Islands, kaya natigil na rin ang tangkang paggawa ng artificial island. Subalit ang malaking problema dito ay nagpakita naman ang iilang mga warships ng Chinese Navy malapit sa ating mga Coast Guard vessel. At napakadelikado nito para sa ating mga puwersa doon dahil walang magagawa ang ating mga Coast Guard personnel kapag ang Chinese Navy na ang kanilang kaharap sa West Philippine Sea. Kaya sa bagong balita na ating nakalap, hindi na rin nagiging kampante ang Philippine government at hindi na hahayaang madagdagan ng artificial island sa West Philippine Sea matapos mag-deploy na rin ng warships ang Philippine Navy sa pinag-aagawang teritoryo upang mas mabantayan palalo ang mga galaw ng China. Sa mga hindi nakakaalam, kaya puro Coast Guard vessels lamang ang pinapadala ng Pilipinas noon upang magbantay sa West Philippine Sea dahil iniiwasan ng gobyerno na mas lumala pa ang sitwasyon dahil kapag nagpadala sila ng warships ay paniguradong magpapadala din ng warships ang China. Ngunit nang dahil sa mga namataang Chinese Navy warships ng ating Coast Guard, wala nang pagpipilian pa ang ating gobyerno kundi magpadala na rin ng sariling mga warships at isa itong pagpapakita na hindi aatras ang Pilipinas sa kahit anumang panghamon ng China. Itinanggi naman ng Chinese government na pinaplano nilang magsagawa ng bagong artificial island at pinuna nito ang Philippine government sa pagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanila at pinapamukha umanong masama ang China sa international media. Hindi rin naman nag-iisa ang Pilipinas dahil may umaaligid na Arleigh Burke-class destroyer ng Estados Unidos na kung saan binigyan din ng warning ng China, ngunit hanggang pagpapakitang lakas lamang ang magagawa ng Amerika dahil hindi din ito pwedeng mangialam sa sigalot ng dalawang bansa. Pwera na lang kung magkakaroon ng armadong pag-atake sa Pilipinas. At sa mga sitwasyong ito, makikita kung gaano na talaga kaimportante para sa ating bansa na dagdagan pa ng Philippine Navy ang ating mga warships dahil dadalawa lamang ang ating mga Rizal-class frigates at ito lang ang ating mga barko na armado ng missiles. Nasa 3 Del Pilar-class offshore patrol vessels na halos wala ding armas at tanging pangpatrolya lamang sa ngayon at nasa 1 Puhang-class corvette na armadong-armado ng mga autocannon at anti-submarine torpedoes, ngunit wala din itong mga missiles sa ngayon. Nakatakda nang dumating ang isa sa 2 guided missile corvettes na in-order ng Pilipinas sa susunod na taon at sa suma total ay nasa 8 bagong warships ang in-order para sa Philippine Navy na nagkakahalaga ng nasa 58 billion pesos. Ngunit kulang na kulang pa rin ang mga ito dahil ang plano talaga ay magkaroon ang Navy ng nasa 6 na anti-air warfare frigate, nasa 12 anti-submarine torpedoes, 18 offshore patrol vessels, nasa suma total ay nasa 38 warships. Magtatayo na rin naman ng shipbuilding facility ang Hyundai Heavy Industries sa Subic na sa mga hindi nakakaalam ay siyang gumawa sa ating mga Rizal-class frigate at kasalukuyang gumagawa sa ating mga in-order na warships mula sa South Korea na mas malaki at mas maraming dalang mga missiles. Napakagandang balita nito
dahil may ino-offer ang Hyundai na mas malakas na warship sa ating Navy na kung tawagin ay mga HDF 3800 frigate na mas malaki at mas advanced ang mga sistema at kayang magdala ng aabot sa 40 missiles. Kaya kung bibilhin ng Pilipinas ang offer na ito ng South Korea, ay mas mapapalakas palalo ang ating pangdepensa sa ating territorial waters. Ang nagpaganda pa dito ay pwedeng gawin ang mga warship dito sa ating bansa na magbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Maraming bansa din ang nag-offer ng kani-kanilang mga warship sa Pinas na kung saan kasama ang technology transfer at plano din sa Subic itayo ang kanilang mga shipbuilding facility. Ngunit kailangan din maglabas ng malaking pera ng ating gobyerno. Mas maganda ang offer ng mga European defense companies, katulad na lang ng Naval Group ng France, na kung saan makikipag-partner sila sa lokal na shipbuilding company na pagmamayari mismo ng mga Pilipino at magsasagawa ng technology transfer upang tayo na mismo ang gagawa sa sarili nating mga warships.